My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Hi, this is Sheila from Rizal, Philippines, and I love Siligang sa Gabi, the podcast. Sheila. Pindutin ang pindutan ng pagsunod at ang kampana ng abiso para malaman mo pag may bago tayong ilabas na episodyo. Paano kung yung agwat nyo sa edad ng karelasyon mo ang magiging mitya ng pag-iisip mo kung dapat pa bang ituloy ito? Yung pala yung topic? Yes, matutunghayan natin sa Reddit Set Go kung saan makikimarites na naman tayo sa mga pinaproblema ng mga tao sa Reddit, diba? Usapang edad, kasi baka may makarelate dito sa charing. Wala makaka-relate. Wala makaka-relate. Oh. Sakit yung mata ko. I can't talk. Ay, ganon. Mabuhay sa lahat ng mga ka-okra sa buong mundo. Maligayang pakikinig sa 174 na episodyo ng Siligang sa Gabi, the podcast. Ako ang mahilig maglakbay na si Jed, kasama ang ating kain babae na si Isha. Hello. At ang matalinaw pa. Yes. Na ang aking dalubhasan tagapagsalaysay na bagong sinagawa, si Mike Cuento. Yes. Paparating na ang mga kalaban. Oo, itatawag natin sa pangalang Android 19. Android 19. Yes. Ako po ay pinsan ng girlfriend ni Carlos Yulo. Ay, hindi ka blonde. Kailangan blonde ka. Parang minsan ka. Gawin mo ng blonde yung hair mo. Yes, papasa kang pinsan ni Chloe. True. Thank you, Sinagawa. Pero nagbayad po ako. Sabihin mo sa kanila kung gano'n nakalinaw ang mata mo ngayon after LASIK. Nakikita ko na ang kinabukasan nyo, ganun kalinaw ang aking mata. Wow. Iba. Kaya mag-ingat kayo kasi parating na si Madam Michael. Siya ng bago manghuhula. Nostradamus, kabahan ka na. Kabahan ka na si Naida Seba. Ay, tsaka na pala si sino nga ba si Hindi yung binasa natin dati. Stargazer. Abangan nyo na katapos ng career nyo. Stargay lang. Stargazer. SIR. Anyway, yan po. Malinaw na ang mata ni Mike Chan ngayon. Kaya naman sa mga sa mga boys there, kitang-kita na kayo ni Mike ngayon. Kita-kita na kayo ni Mike. Niana. Wala na malalaglag sa Siargao pag nagchupapi. Totoo. So, ito na ang bagong hamon para sa mga ka-okra ngayon ha. Ito ay isang special episode dahil gusto nating i-dedicate to para sa Ronda for Roxy or kay Rosel Mariano. Ito ay a fundraising effort for our sex bomb friend Roxy Mariano. Laban Roxy. Si Roxy po ay na-diagnose recently with acute promyeloctic leukemia na recently niya lang nalaman. So, kailangan niya po ng some prayers, actually a lot of prayers and some financial help. So kung kayo po ay may spare na na resources dyan, pwede niyo pong i-send yan directly kay Roxy Rosel Kathleen Mariano sa BDO niya. Ito po yung account number 005630322851. Ulitin natin ha, 005630322851. At syempre yung proceeds natin for September from the members ay mapupunta rin sa ito,
fundraising effort for Roxy Mariano. So, salamat sa mga members for being here. Thank you, members. Laban Roxy. Yes, Laban Rox. Sex bomb Roxy, kaya mo yan. Hindi ka tayo pinalaki ng sex bomb para bumawi, di ba? Tuloy-tuloy ang ating paglalakbay patungo sa 1 million downloads. Kaya naman patuloy nyo sanang pakinggan at ibahagi o i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya at kapatid at ka A to Z ang podcast na ito. Kaya naman, simulan na natin dahil mahaba-haba ang ang episode na ito na manggagaling sa Reddit. Dahil sobrang haba niya, 3 kaming nagbabasa ng letter. 3 kaming nagbabasa ng letter. Para sa inyong sabay-sabay lahat. Sabay-sabay. Yes, sabay yung pagbigkas. Sabay yung pagbigkas to. Akala nyo, isa-isahin namin. No, nagkakamali kayo. So, sisimulan natin ang kwento. Isha, ikaw mag-umpisa ng story. Babasahin ko lang po ito hindi po ako yung nagsasalita. Tapos sabihin ko rin yung age ko dito. I mean, yung age nung nagsulat. Nadulas. Sorry. sorry. Akala ka ba hindi ikaw? Yeah. Kasi yung copy points Oo, sasabihin mo yung age kasi age gap Age gap yung problema. Akala ko siya, taga 33rd floor. 33rd floor. Building pala ito. Nakakaloka. Ang haba po na babasahin namin. First sentence pa lang. Nagpupubuhan. Sabi na nung nagpusa rin, ang bobo na nagbasa. Wala akong first sentence. Nag-introduce pa lang yung writer. Kamali na agad. Mali na agad. Okay. Go. 33, female, thought that age and career gap won't bother me until my boyfriend, 27, male, of 5 years is still financially unstable. And I already want to settle. Pero mabait at pogi Sabi niya. Hi Reddit. I've been seeing a lot of TikTok posts ng mga street interview if they are willing to get into a relationship with someone who is not financially stable. Most people are not willing. Ha. Napapaisip tuloy ako. Should I stay with my boyfriend of 5 years who has an unstable income? I am 33 years old. I am a licensed professional with a somewhat thriving business. I lived comfortably since my family is kind of well-to-do cause both of my parents are high-earning professionals with their own businesses too. My boyfriend, who is 7 years younger than me, is an amateur basketball player. He grew up in a simple middle-class family from a small faraway town. Taray, dun ka sa far away. Kaya Doon ka sa far away town. Very very Disney princess na book. Galing sa far away town. Tama. Of Bethlehem. Go. And then sabi niya, kinda long backstory that you can skip. Main kwento below this. But for reference, I met him 5 years ago in one of the tournaments he played. I spotted him cause aside sa magaling siya maglaro, pogi at matangkad siya. Sus ko, sino ba naman? Hindi makakapansin kay Kuya. I made the first move and added him on Facebook. Minessage ko siya, sabi ko, ang galing niya. Lol. Medyo taken aback ako noong nalaman ko na 7 years younger siya. I was 28, he was 21. Medyo no? 33 na siya ngayon. So, yung math? 5 years ago nangyari ito. Oo, okay. Yes. After days of exchanging messages, he asked me to go on a date. Beach trip daw kami sa town where he lives. Di naman ako busy and 2 hours away lang naman. So, I was like, sige. And I was like, as well. Sige. Habang naghihimay na malunggay. True. Bumiyahe siyang may hawak na malunggay. Because I was like, as well. My name's Sasha. Sorry po. Go. Okay. First time pa lang namin magkita, but we jived really well. Sobrang nagkasundo kami at sobrang bait niya. Alam ko sa sarili ko na di dapat blurry judgment ko since physically attracted talaga ako sa kanya, pero pati ugali, napakaganda din.
Yes. We both enjoyed yata the date too well. Kaya after a few hours into our date, tinanong niya ako kung pwede ba daw niya ako ipakilala sa bahay nila. Hala, paano isasalita yung bahay? Hindi sa Sabi niya, apartment 2B, ito nga pala si Isha. Of course, he meant sa family. Ay, ganun ba? Ay, ang bobobo na naman. Ang bobobo na naman ang ano. Balik tayo. First, wala pang lalaki before him na pinakilala ako sa family. Oh. Second, first date pa lang namin yun. And third, umuo naman ako agad. Umuo siya agad. Ala, ate Marupok pa siya, hindi ko sure. Brittle lang, brittle. Brittle. Pagdating namin sa kanila, nandun parents niya. Pinakilala ako as a newfound friend. Ay, Wala akong masabi. Sobrang bait din ng parents niya. Pero di ko maiwasang mapansin kung gaano kalayo ang buhay na meron ako sa kanila. Ayan. Okay. Eh, syempre, 2 hours yung biyahe. Malayo talaga. Na-realize niya. 2 hours. Sobrang layo At ng least bahay. mukhang nasa beach house naman si kuya. Correct. Oo nga eh. Parang maganda yung ano. Ayun. So, bago pa maging kami, may idea na ako sa estado ng buhay niya, financially speaking. When he asked me to be his girlfriend, he was honest about it. Oh, Like, he was also okay. taken aback by our big age gap, and career-wise, medyo malaki rin gap namin. Pero what we had is something na feeling namin we should both give a chance kasi sayang naman if hindi namin itatry. Oh, ito na ang main kwento nila. Sa 5 years na we are together, I can say naman na we did not really have any major issues. He is very loyal. Ni wala akong suspicions. He is still as kind and as loving from when we first met. Wala siyang kahit anong bisyo. But all of our arguments all boils down to the fact that he doesn't have a stable income and parang hindi siya bothered by that. Ay, unbothered. A few months into our relationship, the COVID pandemic hit. I was forced to close down my business. My boyfriend was supposed to get into a collegiate league but due to the pandemic, it was cancelled. Dahil sa ilang weeks ng house quarantine, nakapag-research ako on how I can continue with my business during the pandemic. Fortunately, sinuwerte lang din siguro ako, nag-boom ang business ko during the peak of COVID in 2020. Siguro ubi pandesal ang business nito ni Ate Mogrel kasi nag-peak daw. Or Dalgona Coffee. Oo, baka siya yung naka-invento ng Dalgona Coffee. Correct, oo. I am forever grateful to him since tumutulong rin naman siya sa business ko through its ups and downs. Since wala siyang games because of COVID restrictions, wala siyang income. Kaya sabi ko, tulungan niya na lang ako sa business and ako nang bahala muna sa finances. In 2021, tinanong ko siya if gusto niya ituloy mag-college. Naisip ko rin kasi na magiging malaking tulong sa business once makagraduate siya. Sabi ko, sasagutin ko lahat. Taray. From tuition hanggang sa lahat ng expenses niya sa pag-aaral niya. I even got him an apartment para din may matuluyan siya habang nag-work din sa business. In fairness kay ate ha. Eh pero bakit hindi sila live-in? Hindi sila live-in. Wala naman sinabing live-in sila eh. Ikaw naman masyado ka naman. Sorry. Advance ka naman. Sorry. Eto. Initially, wala namang problema since he used to like the idea na once matapos siya, at least meron siyang fallback if hindi mag-work ang pagiging athlete niya. And kahit hindi pa siya sa business ko mag-work, if may mas magandang opportunity siya na mapasukan, why not? After the second semester na nag-enroll siya, magbabayad dapat ako ng balance niya sa tuition fee kasi alam kong malapit na mag-final exam. Upon checking his portal, nakita ko na ang raming requirements na hindi niya pinapasa since medyo naging busy na siya sa games niya. During that time, medyo marami rin namang pinaproblema sa business. So diniretso ko siya and sinabi ko nakita ko ang portal niya. Ha? Nakita niya ang Gusto ko rin makita yung portal niya. Pwede ba yun? Sabi ko naman may maiinggit eh. May nakakita ng portal. Kasi parang yung pagkakita niya sa portal, parang shock na shock siya na nakita niya yung portal niya. Nakita ko ang portal mo. Oo. Sabi niya, nakita ko ang portal mo. Sabi niya, oh my God. Pakita mo, portal mo. I was like,
I was like, as well. As well. He was also straightforward sa answer niya na ayaw na niya mag-aral and tulungan niya na lang ako sa business kung anong kaya niyang itulong while naglalaro siya. It was the first time I felt so disappointed in him. Aside sa sayang mga nagastos ko, I want him to eventually have a more stable career. Hindi forever ang basketball. Pinalagpas ko na lang and iniintindi ko na lang siguro at 23 years old, he needs to explore to know what exactly he likes. Mm-hmm. Fast forward to today. May effect. Ang ganda. Salamat hindi ko na kailangan kayanin mo. Oo. Ano to? Noontime radio teleserye. Hindi nila nakuha. I-rewind daw ng slide. You know what? I-rewind daw habang sinasabi mo ang pansit canton. Ano yung tik-nak-nok-nak? Yun yung una ko nabasa after nung sinagawa ko. Yung tik-nak-nok-nak. Totoo. Ba't ka rin yung pagbasa ko? Nako, after nung sinagawa mo, Mike, mas makikita mo ang mga portals nila. Nako, sana nga. Malinaw na. Ago. Sana I can jump from different portals to another portals. Okay. So, fast forward to today. He's 26 and I'm already 33. Alam namin. Yeah. Oo. Marunong kami mag-math. Sabi lang kanina. Bobo na nagsulat. Joke lang. Joke lang. Okay. He's 26 and I'm already 33. 4 years after the pandemic and 5 years into our relationship. 5 years na sila. Okay. Ganito pa rin kami. Sabi niya ganun. Ganito pa rin kami. I feel so left behind and I hate the feeling about our future's uncertainty. Parang di ko nasunod yung gusto kong timeline for myself. Like age kung kailan ko gustong ikasal and gustong magkapamilya and to settle down. Di ko maiwasang isipin na baka dapat ginawa kong malaking factor yung age gap, career gap, and estado ng buhay namin in general. Dahil sa wala akong nilulook forward na sa relasyon namin, kaya parang di na ako nag-e-enjoy. Parang ayoko nang maghintay kung kailan niya gustong mag-settle, lalo na't sadyang hindi talaga siya goal-driven. Mm-hmm. Swerte na if kumita siya ng 50 to 60k a month sa games niya. Oy! Fairness laki, di ba malaki yun? Pero yun nga, hindi siya stable. I think yun yung issue. Parang at per most, game siya. At most 50 to 60. Siya. Yes. Mm-mm. Minsan, mas mababa pa. Minsan, nangangailangan din family niya kaya nagpapahiram or nabibigay niya pera niya. I'm earning at least 200... Hi? Taray ni ate. 200k net every month sa business plus profession ko. Ang bongga naman. Parang gusto ko na maging straight. Jojowain ko na to. Nag-iba ang pananaw dahil sa sweldo. Oo. Jawain na kita. Pakilala ka. Oo. Wala akong ibang binubuhay. Not proud of it, but I'm living pa rin in my parents' house na ni piso wala akong share sa living expenses and may natatanggap pa rin ako every now and then na financial. So, oy! Bongga naman ni ate girl. True. Iba. I love it. Again, iba-iba tayo ng storya. So, correct. Siya yun. Happy for her. True. My parents and siblings adore him since alam nilang inaalagaan niya akong mabuti at mahal na mahal niya ako. And again, napakabait niya naman talaga kaya mahal na mahal ko rin naman siya. Pero babae pa rin naman ako. I want to end up with someone who can be a good provider. I want to end up with someone na kahit di mayaman pero may mga goals and aspirations na gustong abutin and nagpupursigi para ma-reach mga yun. I can picture him as a great husband and a great father. I honestly want to end up and settle with him. Pero sadyang wala talaga siyang hustle sa buhay. Kahit hindi siya mayaman, okay lang naman sa akin. Willing naman ako na samahan siya pataas. Pero literal na wala siyang ginagawa. Maghihintay pa ba ako? Oy. Maghihintay ako sa iyong pagbabalik. Nandito lang ako, ano man ang mangyari. SFX na scoring.
At dyan nagtatapos ang isang episodyo ng Mahal Kita Ngunit. Ngunit. Grabe naman yung may mahal pero may ngunit, no? Parang di masyadong, parang Ngunit yung story tatapwat nila. sa balit. Diba? I love you, but. May but. Di ba dapat pag love mo, walang buts, walang maybes, walang Dapat ifs? I love you kahit na. Wow. Kahit na. Oo, diba? Or mahal Ganda, kita no? kasi. Mahal Correct. kita kasi. Kasi. Ano mo? Hoy, mga Nicole Liana at Christopher, kasi. Parang ganun pala yung episode natin ngayon, no? Oo, totoo. Very tayo Love Radio. ngayon. Tambalan. Correct. Love Radio. Hi, this is Sheila from Rizal, Philippines, and I love Siligang sa Gabi, the podcast. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Break muna tayo sa kwentong age gap. Ngayon ay time for our member shout-out. Hello sa lahat ng ating Ka-Okra Pro and Ka-Okra Pro Max members sa Siligang sa patreon.com/siligang sa gabi. Hi sa inyo, Saytel, Jean M, Marinil, Aina, Jean Y, Joseph Kirby, Manags, RJ, Ivy, Valerie, JP, Christian J, Mama Batong Bakal, Nanay ni Rio, Moana, Primrose, Maida, Chloe, at kay Jay. Hi guys! Hi guys! And hello din sa'yo, Cassandra, Marky O, Mickey, Ren, Aid, Kat, Dayan, Sheena, Jerwin, Jamiel, Welmer, Jamie Liz, Jennifer, Shaula, Ate A, Mads, Frank, Adi, and Zarina. Hi guys! Hi guys! Siyempre, di pa pauli si Aiko, Moy, Monica, Kims, Ozel, Mark, Bernice, Melay, Norly, Jenny from the Block, Emma, Maui, Tita Cecil, Belle Shane, Fernie ng Carla, Nurse Buen, Manzo, at kay Dave. Nakasama niya si Jamie! Jamie! Hi sa inyo sa Canada. Hello sa inyo dyan. Thank you to all our members. Dahil sa inyo may once a month live recording na tayo. Dahil we do members only live recording tuwing end of the month. Plus, dahil din sa inyo makakatulong tayo sa ating chosen fundraising for the month of September, ang Ronda for Roxy, a fundraising effort for our friend Roxy Mariano. Mag-subscribe na sa patreon.com/siligang sa gabi at make sure na kayo ay Ka-Okra Pro or Ka-Okra Pro Max membership para ma-enjoy nyo ang early release sa mga vidcast and all that jazz. Okay? So, go nyo na yan. Ngayon, dumiretso na tayo sa i-shout out sa gabi. Nanggaling ito kay Cloudy Bazookas. Sabi niya. Hi, Cloudy Bazookas. From X Babalik yan si usually, si Cloudy. Simula noong narinig ko ang latest episode, at that time yung latest episode natin was yung ang wikang Pilipino, yung episode 191. Yeah. Listening to Alamat's Maharani was never the same again. Like, Miss Beautiful, maaari bang mapagbigyan? Ganon. And then he shared our episode. So, diba? Kasi ngayong Maharani, akala natin, Miss Beautiful. Miss Beautiful. Miss Beautiful, maaari bang pagbigyan? Maaari bang pagbigyan? Ang lande, no? Hindi po yun ang Hindi po. Yeah. Pakinggan niyo yung episode para maintindihan niyo bakit ganun yung context niya. Yeah. Hoy, tsaka hello pala sa mga bagong nakikinig kasi we're enjoying a spike in listenership lately. So hello sa inyo. Welcome to the pod. Yes. Hello enjoy kayo. guys.
Yung recent na bagong sumali sa Extra Sabaw natin, si Stella Manalo, Yes. siya nanalo lang 700, Ang galing. Wow! Nag-Patreon ka na ba? Ay, oo nga. Akala ko mamayang Patreon. Stella. Siningil pabalik. Hindi, pero yan yung ano natin. Tsaka sa mga bagong members ng Extra Sabaw Facebook group, yung mga recent na episodes yung kino-comment nila sa favorites nila. So, hello sa inyo dyan. Saya. Sa Extra Hello. Sabaw members. Hi, guys. Oy, si Loris, nag-birthday si Loris. Happy birthday, Ay, Loris. si Loris, happy birthday. Happy birthday. Loris, you. Forever ka-okrang, Si Frank Loris, din, nag-birthday diba? si Frank. Happy birthday, Frank. Ay, Kaya happy siya birthday, Frank. Happy birthday, ano, Frank. Kaya sila nag-boat Oo. ride nung son niya. Yes, happy pala niya birthday. yun. Birthday, Happy Frank. birthday, President Thanks, Frank. President Frank. So kung gusto niyo rin ma-shoutout, pumunta lang kayo sa ating mga social media pages at mag-DM kayo, or mag-comment kayo dito sa Spotify episode na ito. Meron na kayong comment section dyan sa episode. Scroll up nyo lang at sumagot sa polls para maramdaman namin kayo as our listeners for this podcast. Ngayon naman, back to the episode. Issue ba sa inyo na halimbawa in a relationship in the future, kung halimbawa maging kayo, ikakasal kayo or you get into a relationship, issue ba sa inyo na mas malaki ang kita ng partner nyo kaysa sa inyo? Ako mas gusto ko yun. Charot! Ako din. Mga batugan. Ang bubobo batugan. Mga pabigat. Oportunista! Diyos ko! Pasarap Kaya buhay! jojowain na ni Mike si ate girl kanina no Oo. 23. At least pag si Mike ang ginawa mo, wala nang age gap. Di ba? True. Oo. Nasaan yung problema At niya? saka, everyday, beauty rest ka everyday. Ako pa sa'yo, maglagay ng cucumber sa'yo talaga. Ninilas pa face kita. Kulutan pa kita. Kukulutan mo. Ano girl? G ka na ba? Kaya ba yun? Kaya ba yun ang basketballista mong jowa? Hindi niya kaya yun. Si Mike kaya niya lang. Di ba? Lahat ng Pagpasok ko sa shopping. bahay nila, amoy pangkulot, no? Amoy Kulot. pagoda, cold lotion. Amoy salon. Amoy salon. Mag-business pa tayo ng salon. Oh, ako agad ang manager. Sa akin, halimbawa, kung may partner ako, may usapan kami, may timelines kami na, dapat by this time, ganito na ipon. Kasi yung pangit if you're in a relationship tapos wala kayong plano. Pero kung wala mo kayong plano, gusto nyo lang magkasama, hindi issue sa akin yung kung sino mas mataas yung nabibigay. As long as hindi siya zero, as long as hindi siya yung parang inasa na niya yung buong buhay niya sa'yo, parang ako okay lang. Wag naman Diba? yung iaasa. Oo, yung parang sana nag-adapt na lang ako ng aso, ganun. Diba? Pero dapat din, kumbaga, kung dun sa financial part, medyo kapos siya. Siguro naman sa other aspects naman, napupunan niya yun. Totoo. Like what? Like what aspect? Kunyari, magaling siyang gumiling. Magaling siyang gumiling? Magaling magluto ng giniling. O, kunyari, siya yung totoo. magaling magluto, siya yung palagi nag-aasikaso, Correct. siya yung Totoo. naglilinis ng bahay, siya yung nagme-maintain ng Yes. bills. Yung ganong part, kumbaga, pupunan niya yung other parts na kung saan Hindi. niya kayang maging okay or mag-perform ng Correct. maayos. Doon siya, di ba? Which is, makaka-balance pa rin naman yun sa pagkukulang Correct. on the financial part, di ba? Kagaya na sinabi niya, Yes. 'di ba? Na parang tumutulong naman siya sa negosyo and 'di ba may effort siya to help out, 'di ba? Hindi naman siya yung tipong laro lang ng laro all Hindi the naman time. siya yung batugan naman na tipo na pakainin, totoo. di ba? Correct. Tapos parang bonus na lang din siguro na feeling ko rin kasi para may mga 'di ba may mga thoughts siya na wala bang direksyon yung buhay niya or parang wala siyang unbothered siya na wala siyang ginagawa. Feeling ko paano kung yung direksyon ng buhay na gusto niya ay yung pagbabasketball. Paano kung yun talaga yung, 'di ba? Parang kung naniniwala siya sa abilidad niya na balang araw magagamit niya at mapapagkakitaan niya yung skills niya sa basketball. 'Di ba? Parang ganun pala yung thought nung lalaki. Tsaka minention Diba? din naman ng girl na parang bata pa naman siya, parang he's still exploring kung ano talaga gusto niya gawin sa life. O, just so ito, happen sige, balik natin. Nung 26 kayo, alam niyo na ba kung anong gusto niyo sa life? Hindi ko alam na gusto ko siya. Ha! Charing! Hindi mo alam na gusto mo pala ang portal. Makita ang portal niya. 26 ako nag-start nun.
Na start na tumingin ng portal. 25. Mga Around 26. 3 years prior to pandemic, alam nyo na ba yung gusto nyo? Kasi yung pandemic, life-changing, life-changing period, di ba? Ako go with the flow pa lang ako nun, nung mga panahon na yun. Kung whatever life, whatever life. Oo. Whatever life throws at me, go ka. I took it. Ako, alam ko na gusto ko mag-abroad noong 2017. Talaga? Alam ko na. Kasi nag-IELTS na ako nun eh. Nag-IELTS na ako nun. Pero 2017, syempre hindi ako 26 nun. Diba? So parang noong mga panahon na yon, noong 2017, siguro nalaman ko na lang din kasi 2 years after na nung 26 ako, baka ganun. Hindi ko alam. Pero noong 2017, alam ko na. Na yun yung gusto ko. Hindi lang pinagkaloob sa akin right away. Pero alam ko na yun yung gusto kong gawin. Diba? And look at you, nandiyan ka na. Pikachu. Correct. After 5 years. Yeah. After 7 years, diba? Oh. Ikaw, Ish, alam mo na, noong 2016. Na babalik ka na ABS. Nababalik ka na ABS. Yung 26 ako, di ko alam na mariretrench ako. Ako din. Mariretrench ako after 4 years. Tama ba? Di ko alam na mapapasaray ko pa. Totoo. Correct. Ano ba to? 2017 kasi yung year na wala si Daddy. Pero prior to that, pareho ako ni Mike, go with the flow lang, ipon lang, pera. Wala akong ginagastos sa bahay, sarili ko lang. So, ipon lang. Pero syempre, ibang kumbaga wala ka ring may pinag-iipunan ka pero walang direction kung para saan yung ipon mo. Kumbaga ganun. Yep, Okay, gets. Lang. Diba? So, pwedeng nung panahon nito ni 26 si basketball guy, ganun din siya. Parang go lang siya. Diba? Hindi niya alam pa. True. Diba? May stage kasi na kailangan mo din enjoy lang kung ano yung moment eh. Siguro, si ate girl, nung 29 na siya, doon na siya napag-isip. Tsaka, iba kasi ang body ng girls, di ba? May hinahabol ang girls sa totoo. Totoo. Depende sa goal. Kasi kung gusto nila magkaanak, di ba? Kung gusto nila magkaanak, medyo may taking off the clock na kailangan habulin, di ba? True. Kasi hindi naman lahat nakaka-afford magpa-preserve ng egg. Yung mga ganun. Di ba may mga ganun kasing choices naman in life? Pero mahal kasi nun. Diba? Kasi kinakain agad ng egg. Lala na siya tinitira. Pinipreserve. Wala akong pinipreserve. Pinipreserve niya yung yolk para sa dulo niya kakainin. Yun ang pinipreserve niya. Hindi natin alam din talaga how she truly feels. Diba? Si 33 female. Kasi baka mamaya, may iba pa siyang talaga nararamdaman na hindi natin nakita dun sa sulat or hindi natin nabasa dun sa sulat. Diba? So, ikaw rin na talaga makakaalam. Kung pang MMK yung letter niya, siguro mas maintindihan natin. So, kung may title. Anong title kung MMK ito? Anong title? Chinelas. Ako may kinalaman sa akin. Bola. Ay, bola. Ginatan. Ginatan ba yan? Ginatan. Hindi, kay Mike, ang sagot niya ay portal. Portal? Hindi. Ish, anong title? Kung ikaw magbibigay ng title. Panggap. Kasi Panggap? may age ka. Bakit? Ang lalim ba? Hindi ba pang MMK? Okay. Panggap? Kasi pag MMK usually gamit, yung item siya, object. Oo nga pala, title. So, anong title? Hulapi. Gusto mo hulapi? Hulapi. Pang-grammar. Ano na lang, pitaka, yun na lang. Pitaka. Kasi tungkol sa pera. Sige. Yan ang Spotify poll. Ano sa palagi niyo ang magandang title sa anong to? Chinelas. So, feeling ko chinelas mananalo. Mga ka-okra, ipanalo natin to. Mga ka-okra, ipanalo natin to talaga. Pitaka. Iboto niyo yung chinelas. Kung sino mananalo, magkakamit ng 700. 150 lang pag host. 150 lang pag host. Iboto niyo sa poll Huwag niyo kaming ine-etches dyan. Iboto kayo sa poll. Ano key takeaways natin sa usapang ito? Ako feeling ko depende talaga sa experiences ng mga tao kung paano nila atakihin ang life. Kasi diba, even yung commenters, parang ganun na parang, wag ka maniwala dyan kasi ganito ganyan. O, hindi, mag-work yan kasi ganito ganyan. Kasi yung experience ng isang tao, different sa experience ng iba.
Actually, yung sa akin, nasagot na ni Mike sa simula pa lang nung episode. Yung kung ano yung pagkukulang nung isa, mapupunan nung isa. Kumbaga, hindi siya... I mean, ganun feeling ko ang stable relationship is that it's a give and take. Kung ano yung hindi mabigay nung isa, at least kahit paano, andun yung isa para punan yun. Basta hindi galing sa nakaw. Oo, basta hindi galing sa sa Whirlwind. Diba? Whirlwind! Tsaka sa Lucky 90. It's Lucky South 99. Basta hindi galing doon, Kelly lang. Galing yun sa isang kaibigan. Naku, yung galing sa isang kaibigan. Na worth 10 million. Nakakaloka. Na ang daming typo, nakakaloka. Galingan nyo pa. Nice try. Nice try, girl. Para kay Senator Risa, patuloy ka maging tinik sa lalamunan ng mga kurakot. Please po. True. Go for tapang it. Niya, We support you. Tapang niya. I love Senator it. Risa. Grabe, ibang track record niya. Si Kibulo, yung Kulto, si Alice Guo, si Harry Roque, at si Sara Duterte. Galing. Yes. Go for it. Madam Risa. I love it. Senator Risa. Ikaw, Mike, ano ang final words mo para kay ate 33? 33rd floor. 33rd floor. Saan ang fire exit nyo? Saan ang fire exit nyo? Saan ang garbage chute? Saan ang garbage chute? Condo pala ito. Sa akin, siguro ang key takeaway ko dito, wag na tayo magbasa ng mga ganito kasi hirapan tayo. Ang saya nga eh. Ngayon lang tayo nagbasa ng ganito kahaba. Ang saya pala, no? It's about timing din eh. Totoo din. Kasi once na nag-commit kayo to be together, I think naka-factor in din yun sa relationship kung paano tayo after a year, after 2 years, after 3 years. Diba? Pina-factor in mo din yung future nyo. Aside from enjoying the moment na masaya kayo, in love kayo, and all. And hindi naman hindi naman everyday na happy, masaya happy, kayo. Joy, diba? Oo. Meron challenges at merong mangyari na hindi natin alam. Nasa sa inyo yung kung paano nyo siya i-manage, paano siya iti-take, paano nyo siya sosolusyonan as couple. Correct. So, true. Hindi rin kasi minsan nagtutugma yung timings. Kunyari, puno na yung isang baso at umaapaw-apaw na. Tapos ikaw, kulang naman yung baso mo, ganun. Kaya minsan, mapapaisip ka rin talaga. So, minsan, kailangan mo rin i-manage yung tubig na nasa iyo na kung pwedeng saluhin muna ng isang baso kabila, para magpantay kayo. And then, pag pantay na kayo, di ba calm na parehas yung baso? Taring kailangan pa metaphors. Metaphor ba yun? Di ba yung personification? Hindi. Parang hindi. Or simile. Di ba simile yun? Nahirapan. Bobo. Sabi, okay na sana. Bobo pala. Ang ganda na eh. Kasi na-reveal ka pa ng na-reveal agad na bobo to si Mike. Sorry. Ang ganda na nung baso My bad. Kaya yun, sana si 33rd floor umabot sa, bilang siya yung mas mature sa relationship. Correct. Baka naman siya yung mas makakapagdala doon kay Guy sa certain level of understanding na, oy, ito tayo ngayon na, ito ako ngayon. Kasi kailangan din meron communication, hindi pwedeng pakiramdaman at hindi rin pwedeng okay naman kay Guy na ganyan or si Guy naman okay naman kay girl na ganito yung setup namin Kasi minsan kailangan mong sabihin, hindi pwedeng alam na niya yan, gets na niya yan. Totoo. Minsan kailangan mo talagang sabihin. Pero ang natutunan ko recently din is pag sinabi, iba yung sinabi mo na, iba rin yung part na naintindihan. Kasi minsan, sinabi na, pero hindi mo naiintindihan. Correct. So, may part din yun na kapag sinabi, pag napag-usapan, kailangan intindihin. Kasi minsan, feeling nung isa, nasabi ko naman na lahat tapos hindi pa na naiintindihan. So, itong kabila, kailangan merong communication and understanding. Yeah. Hindi lang pwedeng may communication. I think, alam mo, ang biggest takeaway, kasi lagi naririnig yan, communication is key, kahit especially for you, sa ang walang kwentang podcast. Ang kailangan maintindihan ng mga tao, when you say communication, hindi siya yung basta sinabi mo lang. Dapat naiintindihan nyo pareho. That's how communication works. Diba? Totoo. That's the true communication. Dapat may
intindihan. Ang ganda nun, Mike. Ang ganda nung takeaway mo na yun. I love it. Nun. Edit mo yun dyan. Yes. Upload mo separate na. Edit ko, remove. Ni-remove! Ang ganda, edit out. Ang ganda nun. Kasi lagi nga ganun communication. Baka i-highlight mo yung metaphor, Oo, yun talaga yung lalagay ko sa TikTok. Charet. Kung may thoughts kayo, i-comment niyan sa, sa Spotify episode na to. Nandiyan lang yan, scroll up nyo lang yung Spotify app nyo and then makita nyo may comment dyan. So, go na kayo. Sagot kami sa mga comments nyo. Ang saya ng iba pang kwentuhan sa uncut version ng episode na ito kung saan sinagot natin ang kwentanong na what would you refuse to give up even if you were offered $10 million? At grabe ang mga sagot. Hindi ko in-expect na may mga breakdown na mga ganap. Nakakatawa yun. Nakakatawa yung part na yun. Like, ang ganda na itong sagot. Biglang, ay, na-reveal. Totoo. Na-review. Nung nalaman na wala doon. Ang classic. Ang classic. So, abangan yan. At congrats sa mga Patreon members kasi sila lang ang makaka-witness doon nung breakdown na yun. Kulang na mag-warning. Matatagpuan niyo ng mga members natin exclusively sa patreon.com/siligangsagabi. Kaya naman, be a Ka-Okra Pro or Ka-Okra Pro Max member ngayon na. No na. At mag-join na kayo sa Extra Sabaw for a chance to win 600 pesos na ang next na prize dyan. Kaya kailangan nyo mag-join sa Extra Sabaw Facebook group pag may game tayo kasi we're gonna do a game by next episode. Tama, diba? Next episode tayo. Tapos na tayo sa August, napamigay na natin yung 700 pesos sa August. For September, abangan nyo. So makinig lang kayo every episode para alam nyo kung kailan yung episode na yun yung kailangan nyo mag-participate to win exciting prizes. Tsaka malay mo umabot ng 1,000, di ba? Hindi natin sure. Basta lang tayo na kung kailan lang namin feel magpamigay. So go. Pero ngayon ang pot money natin ay 600 pesos na. So go na kayo, pumunta na kayo sa Extra Sabaw Facebook group. I-search nyo lang sa Facebook Extra Sabaw and answer the security questions kasi yan ang exclusive group para sa mga ka-okras on Facebook. Yeah. If you like this episode, naman i-share nyo at itag nyo kami on all socials at Siligang sa Gabi, Siligang sa Gabi, that's SILLYGANG sa Gabi, at i-rate ng 5 stars ang podcast na ito. And please follow us here on Spotify. Malapit na tayo mag 10,000 followers on Spotify. So go na kayo. Yes. So go na kayo, i-follow nyo na, hit that follow button here on Spotify. At sa mga brands out there, baka gusto nyo rin mag-collab with us, you may email us at siligangsagabi@gmail.com. That's SILLYGANG@gmail.com. Yes. You have reached the end of episode 194. 6 episodes na lang, 200 eps na tayo. Kaya naman abangan nyo ang mga pasabog sa episode na yan. So thanks so much for listening. And we will talk to you again next week sa pinakabagong episode ng Siligang sa Gabi, the podcast. Bye, guys. Bye. Bye. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Zibby Owens, and I am the host of the award-winning podcast, Moms Don't Have Time to Read Books. I have daily author interview podcasts, over 1,600 of them that I've recorded over the last 5 years. Hear from all your favorite best-selling authors, celebrities, and more, even if you're too busy to read the books. Moms Don't Have Time to Read Books. Again, that's Moms Don't Have Time to Read Books. Listen today. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.